Magandang hapon po. Ako po si Kyla May Marcela. Ako po si Jennifer Salazar. Good afternoon. Ako si Jessica Bunus. Ilang taon na po? Ako ay 30 years old. Ano po yung trabaho niyo po sa ngayon? Sa kasalukuyan, social media manager, tsaka financial advisor or insurance agent. Ano po yung mga naging humble beginning and academic life challenges po na na-encounter? Sa ACADS, noon nung nag-aaral ako, hindi ko siya nakikita noon as challenges kasi yun yung normal noon. Kasi noon wala akong mga sasakyan. Ang available transportation namin going to school ay jeep. Pero ang jeep kasi, umuwi yun ng lunch. Eh, di ba ang pasok noon, hanggang ngayon naman maghapon yung pasok. So, ang mode of transportation talaga noon is jeep lang. So, kapag hapon, wala na kami sasakyan. Maglalakad na kami from HFA to dito. So, every day yun yung, by that time, parang although, pag tinignan siya looking back, napakalaking challenge na. Pero nung time na yun, hindi ganun namin siya tinitignan kasi parang yun yung normal nung panahon na yun. Normal na naglalakad mula sa school, pa uwi, ganun. Kasi yung elementary, ganun din lakad, bahay, school. Eh ngayon kasi di ba parang challenge na siya ngayon kasi available na ang mga transportation vehicle. So dati kasi dito. Kaya noon, siguro yun yung masasabi ko naging challenge sa academic namin. Kasi ang hirap lagi akong late dati. Tapos, sa pauwi, syempre, ang mga dala mong books nun. Uso pa kasi nun ang books. Ngayon kasi parang lahat online na ng research, gano'n. So, kung ilan yung books namin noon, yun din yung dala-dala namin sa bag, tapos maglalakad. So, yun yung tingin ko, challenge noon. And sa work naman, ang naging challenge ko siguro is, no first time kong magka-work, ang naging challenge sa akin is yung workloads versus the salary. Kasi di ba kapag first time mo magka-work, pagka first time kasi magka-work ng isang tao, ang nasa isip kasi na agad, sa wakas magkakapera na, ganyan. Pero in reality talaga, yung salary mo, tsaka yung expense mo, living expense mo, hindi talaga sila tugma. Parang malaki lang isipin ngayon, kapag nag-aaral pa kayo, malaking isipin yung 11,000 na sahod. Noong panahon namin yun malaki siyang isipin. Pero nung na-experience ko na mag-work, tapos, syempre, may sarili ka ng buhay nun. Magre-rent ka na. Ikaw na yung nagbabayad ng tubig, kuryente, hindi na yung magulang mo. Yun yung challenge siguro. Yung mag-stay ka sa trabaho na alam mo hindi na pay off yung, yung living expenses mo, hindi na ma-cover. So, ang nangyari sa akin nun, so waiting ako nun ng ma-proby. Kasi noon uso pa ang contractual, ngayon hindi na pwede yun. Nag-contractual ako noon for 6 months and then ang sabi sa akin after evaluation, excellent naman daw yung performance, so I was about to be promoted sa probationary na dapat yung title, hindi na contractual. Pero yung HR namin nung time na yun, busy daw. So parang hindi na nga okay yung sahod, tapos busy pa sila para ayusin yung papel mo. So after 11 months, binigyan ko naman sila ng time. So, after 11 months, and the same yung answer nila na busy pa rin daw sila. Sabi ko, it's about time na lumipat na ako. Kasi, ibig sabihin, hindi ako binabali dito. Kumbaga, parang one way to. Magbibigay ako, pero wala silang ibibigay sa akin. So, nangyari yon, lumipat ako sa another company. Ito yung second company ko. Doon ako nag-stay ng 8 years bago ako nag-freelance. Nung nandun ako sa bagong company, ang naging challenge ko naman doon is yung company na napasukan ko, palubog. So, pag palubog yung company, lahat, nasa accounting department kasi ako, kasi yun yung line ng course ko. Lahat ng payables namin, ibig sabihin behind. Kumbaga, 1 year ago na kaming sinisingil, hindi pa rin kami nakabayad. Eh, since nasa accounting ako, tapos specifically nasa accounting payables, ako yung tinatanong regarding sa payment. Ako yung pina-follow up ng mga suppliers, ng mga client, ng mga pina-follow up nila kami regarding sa payment dues namin. Since ako yung naka-assign doon, napakalaking challenge yung stress ka araw-araw, yung as in, nanginginig kapag sasagot ka ng telepono kasi alam mo yung sasagot mo, wala kang pambayad. Para ka nagtatago sa utang na hindi mo naman utang. Pero dahil nire-represent ko yung company,
kailangan mong i-owe yung utang as sarili mong utang. So, napaka-stressful nung work na yon. Pero, ang ganda naman nung naging working environment ko kasi lahat kami magkasundo. Lahat kami from the boss, tapos lahat kami na colleagues. Very okay yung relationship namin sa isa't isa. So, until nalampasan ng company yung struggle na yun sa financial nila, so nandun ako until nun. Tapos, nag-pandemic, kaya ako nag-resign. Kasi na-experience ko na yung life sa province. Sabi ko, ay, mas gusto ko to. Mas gusto ko yung nasa probinsya kasama yung family. Kaya nag-jump naman ako into freelancing, which is malayong-malayo sa background ko. Dito naman sa freelancing, ang linya ko naman ay sales. So from accounting na office yung background, bigla ako nag-jump sa freelancing. So freelancing, ang challenge dyan, wala kang fixed na income. So ang income mo nakadepende sa kliyente na makukuha mo, sa output na magagawa mo, doon nakabase. So wala kang, hindi katulad ng normal na corporate or sa mga teachers na monthly, monthly yun, sigurado kung ano yung nasa kontrata mo, yun yung makukuha mo unless may absent ka. So yun yung pinagkaiba ng freelancing sa normal na corporate na 8 to 5 job. So kami, ang advance naman namin, ang maganda naman sa freelancing, sarili mo yung oras. Hindi mo siya kailangan gumising ng maaga, maghabol ng oras, papasok ang trabaho, wala kang boss na re-reportan. Ang pinaka-boss mo is kliyente. Kung sino yung makukuha mong kliyente, yun yung boss mo. Walang specific na tatawagan ka oras, na anong oras na wala ka pa rin, or dapat kahit wala ka nang ginagawa, hindi ka pwedeng umalis kasi yung oras ng trabaho nyo hanggang 5 o'clock, ganyan, walang ganun. Pero yun nga lang, yung income din, hindi din siya fix. Yun yung kapalit. So parang, ang maganda lang sa freelancing, kung ano yung tinrabaho mo, yun din talaga yung makukuha mo. Unlike nga sa normal na corporate job or sa government job, na parang lahat talaga dadaan sa approval ng mga bosses. Dito, parang ikaw lahat ang gagawa. Kung gusto mong kumita ng ganito, gagawin mo. Ikaw ang gagawa nun. Hindi yun nakadepende na kung paborito ka ng boss, kung hindi siya nakadepende sa ganun. Hindi siya nakadepende na kailangan may ganito kang nag-aral ka ng masters, nag-aral ka ng PhD, pero napakalaking challenge na hindi fix yung income mo. Kasi parang lagi mo iisipin, saan ako kukuha ng next na sahod, saan ako kukuha ng next na income, yun. Kaya tinanong ko din kanina, ano yung definition yun ng success? Kasi, hindi ko din nako-consider, kasi baka sa school kasi normally, ang success, dinedefine siya as someone with title. Kumbaga may title na yung pangalan mo, like, doctor ganito, or CPA, or ma'am, teacher, ganun. Baga meron ng mga titles. So, may isa kasi doon natin nakadepende yung success. But actually, sa pagka nasa tunay na kayo na mundo, madedefine nyo na yung success as something na nakakapag sa akin, kasi ngayon depende sa goal nyo na yung success. Kung ano yung goal nyo sa buhay, yun na yung success. Yung iba, ang success nila is makapag-travel out of the country or out of town every month. Success yun sa kanila. Sa akin naman, ang success sa akin is maka-able na maka-provide sa family. Yung makapagbigay ako, masaya na ako doon. Yun na yung success sa akin. So, depende sa isa tao. Subjective. Kung ano yung success talaga sa isang tao. So, depende yun sa goal mo sa buhay, sa purpose mo, kung ano para sa iyo yung success. Kasi hindi natin siya madedefine as ito yung success. Pero parang minsan naglo-look down tayo na, pa-travel na lang itong ano na to, successful. Pero hindi naman natin nakikita yung behind the scene. Parang ano ba talaga yung successful sa isang tao? Yung isa patambay-tambay na lang sa walang trabaho, ganyan. Eh baka sa kanya ang successful is magkaroon ng sarili niyang oras sa family. Yung ang dream niya is maging full-time mom, full-time tatay, di ba? Hindi natin alam. So, kaya tinatanong ko kanina, ano yung successful na define sa inyo? Ano siya related sa dito, sa discussion natin ngayon? May next question pa. Dami ko na nabanggit na. Sa kinuha niyo po ang trabaho, sino po nag-decide? Kayo po or yung parents? Sa work? Baka sa course? Ayun sa akin. Sa course, ang nag-decide, generally naman ako. Pero nung time na yun, suggested siya ng tito ko. Kasi nung time na yun, uso ang business major in management accounting.
uso din noon ng IT. IT actually yung tito ko, pero nirefer niya ako na kumuha ako ng business ad. Nung time na yon, nung wala akong definite na gusto, yung wala talaga akong specific, gusto ko maging nurse, gusto ko maging teacher, wala akong ganun. Parang, Nung time na yon, wala pa talaga akong pangarap. As in, wala. Parang kung ano lang yung available na i-offer sa akin, kukunin ko kasi wala pa talaga akong pangarap. Kaya parang natutuwa ako kapag yung bata pa lang yung isang tao, alam niya na kung ano yung gusto niya sa buhay. Kasi yun, isa din yung definition ng success. Yung parang ngayon pa lang alam mo na kung ano yung daan na pupuntahan mo. Kasi ako nung time na yun, hindi talaga alam kung saan ako pwede, saan ako pupunta. Basta parang kung ano yung available, kukunin ko lang. Kasi wala akong pangarap nung time na yun. ano po yung mga maibibigay niyo pong tips para po ma-motivate yung katulad namin mag-aaral? Siguro ang pinaka-tips na mabibigay ko is yung challenges na kinakaharap niyo sa kasulukuyan. Pwede yan yung baon. Na isa din yan sa naging struggle ko dati, baon. Pero kasi matipid ako since birth, kaya siguro kung ano man yung mga kinakaharap ninyong struggle, instead na makita niyo siya as challenge, i-take niyo sa as opportunity to grow. Kasi yung tiyaga noon ng paglalakad ko from bahay to home, I think it has given me the attitude to stay in the course. Yung parang hanggat hindi ko natatapos yung laban, hindi ako naaalis. May ganun akong attitude, may ganun akong commitment. So I think nagaling yun doon. So instead na tignan nyo as a challenge, yung mga bagay na nata-challenge kayo, kunin nyo siya as opportunity to grow. Kasi baka kaya nasa inyo yun dahil kailangan nyo yun para mas lumago. May kailangan yun i-work sa character nyo. Parang iisipin nyo lagi, anong tinuturo sa akin ng pangyayaring to? Anong tinuturo sa akin ng struggle na to, ng challenge na to? Yun, kung ano man yung challenge nyo as kabataan nyo yun. Maybe ang biggest challenge nyo is yung judgmental na mga tao sa paligid nyo. Kasi di ba kaming matatanda, ihama ko na yung sarili ko kasi matanda na ako. Normally, tinitignan namin ang kabataan as walang ginagawa sa buhay, kundi TikTok. Oo, cellphone. So, siguro isa yun sa napakalaking challenge ninyo sa ngayon na parang tinulook down kayo na wala na kayong papuntahan, wala na kayong patutunguhan. Parang instead na makipag-argue kayo at makipaglaban sa mga, yung makipag-anuhan pa, iubos yung energy ninyo sa iba. Iubos nyo na lang yung energy ninyo sa kung ano yung mas kapaki-pakinabang. So, kung nag-research man kayo sa cellphone, gamit ang cellphone ninyo, so gamitin nyo yun. Kumbaga, instead na mag-stop sa pag-research at sumagot, di wag na mag-cellphone. Parang imbis na mag-react kayo as ganun. Parang take it as opportunity na ano yung kailangan kong i-develop sa sarili ko. Kasi baka yun yung kailangan ninyo once na nagkatrabaho kayo. Kasi, kung ikukumpara ko yung sarili ko sa other friends ko, mga kakilala ko, ang ginawa naman nila is they jump from one company to another. Which is ako, feeling ko, hindi ko siya attitude. Hindi ako yung tipong papalit-palit. Yung ganun. Oo, nag-stick ako, parang binibigyan ko ng chance ng isang bagay until tingin ko, hindi siya okay. Tapos kapag tingin ko hindi siya okay, na meron din akong courage to stay out of it, na umalis. Hindi naman din ako yung tipong nagpapaalila na yung hindi okay dahil takot ako, hindi na ako kikilos. Kasi di ba normally, kung mapapansin nyo yan sa iba naman na nagstay sa trabaho until 40 years, 25 years, 30 years na sa trabaho, nandun pa rin. It's either happy sila sa ginagawa nila, yun yung purpose nila, or masyado silang takot na umalis. Kasi baka mawalan sila ng fixed income, mawalan ng retirement plan, ng retirement pay. So, yun naman yung natingin ko na naituro sa akin ng mga challenges. Medyo brave ako sa part na kaya kong iwanan ng isang bagay kapag alam ko hindi na siya nagsiserve sa goal ko tsaka sa purpose ko. Pero kaya ko rin magstay at bigyan siya ng chance kapag alam kong pwede pa. Yung mayroon pa ang ituturo sa akin ng pamilya. Pero hanggang ganun lang din ako. Hindi yung bigla akong pagpapalit. Ayoko na, sawa na ako. Normally kasi short-tempered ang tao. Diba? Ayoko na yan. Napansin ko din yan sa ibang kabataan ngayon. Kapag ayaw na bigla ng kurso, lilipat na lang kasi kaya ng magulang suportahan. So, sana hindi maging ganun kayo kasi yung part din naman, yung sacrifices din ng ibang tao na nasa paligid nyo to be able to provide you with good education, parang kunin nyo talaga siya as opportunity. Yun lang. Whatever na ihain sa inyo, itapon sa inyo ng buhay, tanggapin nyo siya as opportunity.
And wag na wag kayong mawawala ng support system. Pwede yun yung family nyo or your best friend nyo. Pero importante na good support system. Ang ibig kong sabihin sa good support system is dapat namimili kayo ng kaibigan. Hindi lahat ng nakakasama ninyo is good ang ibibigay sa inyo. Influence. Napakalaking bagay ng influensya. Sumama ka sabi sa kasabihan, sumama ka daw sa apat, halimbawa lang sumama ka sa apat na tamad, hindi magtatagal magiging panlima ka. So, ganun ang influence. Kaya kung gusto nyong maging matalino, sumama kayo sa apat na matalino. Kung gusto nyong maging successful, isurround nyo yung sarili nyo sa mga taong successful. Huwag kayong matatakot na sumama sa mga taong mas magaling sa inyo. Kasi yung iba, dahil nakakababa kapag, ay, sila lahat magagaling, hindi ako masyado magaling, ayoko dito lang ako sa mga normally, di ba? Normally, ganun, dito lang kami belong. Huwag niyo siyang gagawin kasi hindi kayo mag-grow. Kapag dun ka lang sa level mo, halimbawa level 2, lahat kayo na group level 2, lahat kayo mag-i-stay sa level 2. Kasi walang nakakaalam ng level 3 walang mag-i-step ng level 3. Pero ikaw na level 2, sumama ka sa level 3, malalaman mo kung paano yung way to level 3. Parang yun, napakalaking bagay yung influence at good support system. So, pipiliin niyo yung mga pinapanood ninyo kasi may influensyahan kayo yan. Pipiliin niyo yung mga taong pina-follow ninyo, tsaka yung mga taong pinakausap ninyo, yung pinakikinggan. Lahat yun, kailangan yung piliin. Lahat yun, magmamatter kapag katumanda na kayo. Kasi lahat ng decision nyo, marirealize nyo na base to sa kung ano yung na-absorb nyo habang lumalaki kayo. So, ayun lang. May next question pa. Paano ka naging successful? Basically nga, hindi ko kasi siya, sa point of view ko, na paano ako naging success. Kasi ang success na sa akin is makapag-provide sa family. Ang way ko na ma-achieve yun is sa pagtitipid naman. I mean, hindi ako gumagastos sa sarili ko kasi ang goal ko is to provide sa family. So, kaya ang family ko, hindi nila nakikita na bumibili ako ng sarili kong gamit, ng sarili kong damit, mga bagong sapatos, ganyan, cellphone, wala akong cellphone. Hindi ako nagpo-provide ng sa sarili ko kasi ang plan ko is to spend it sa kanila kasi yun yung success sa akin. So, kung paano ako nakarating doon, siguro kasi mula bata, mulat yung mata ko doon sa sakripisyo nila. Nakikita ko yun since bata ako. Kaya, nung nagkapera ako, or before pa ako magkapera, since nung nag-aaral ako, matipid talaga ako. Kasi ang iniisip ko noon, hihingin ko yun sa kanila kapag hindi ko tinipid. Pag naubos ko yung pera, hihingi ako sa kanila. So, parang naaano ako na humingi ng humingi. Kaya noon pa, matipid na ako. Kaya nung nagtatrabaho ako, tinitipid ko din yung sarili ko para makapag-provide. So, ganun yung, parang kailangan, kapag may goal ka, kailangan talaga nun may sakripisyo. May makukompromiso. Hindi pwedeng gusto mong pumunta ng Japan, pero lahat ng pera mo ginagastos mo sa alak. I mean, hindi siya pareho. Yung goal mo, yung gusto mong puntahan, tsaka yung ginagawa mo. Laging mag-aalay yun. So, kung ano yung gusto mong patunguhan, dapat yun yung ginagawa mo ngayon. So, kung halimbawa, gusto mong maging teacher, so dapat ngayon pa lang, nakikita na yun sa'yo. Hindi yun pwedeng, gusto ko maging teacher bukas, pero ngayon matutulog muna ako. Hindi siya ganun. Hindi siya nag-work that way. So, kung ano man yung success na definition sa inyo, yung sarili nyong definition as individual, kung ano yung para sa inyo, successful ako kapag ganito. Kung ano man yung definition nyo, kailangan ngayon pa lang, yung character nyo dine-develop nyo na papunta doon. Hindi pwedeng gusto kong mag-save ng 1 million by the age of 25, pero 90% ng sahod nyo nasa pagkain. Ganun, kailangan may compromise. Lagi kang may isasakripisyo. Hindi pwedeng gusto mo ng full-time, magkaroon ng full-time sa family mo. Pero, most of the time, nasa kapitbahay ka. Hindi siya mag-work that way. So, may i-compromise at may i-compromise ka. So, kung lagi ka nagsisay no sa mga barkada mo sa gala dahil gusto mo mag-spend time sa family, yun, pareho kayo ng goal. Yung goal mo no spend time to family at saka pag-stay at home. Parang, depende talaga yun sa kung ano yung definition nyo, ano yung goal ninyo, at dapat relevant yun sa kung ano yung ginagawa ninyo ngayon. So, yun. Sana may napupulot kayo, no? Madagdag lang ako. Na, ano,